So, hey guys! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng solver sa Excel. Ngayon, meron tayong isang company and ang kanyang goal ay makakuha ng 500,000 pesos na sales. So, meron siyang 4 na products, namely A, B, C, and D. And sa problem na ito, given din yung kanyang selling price and each product, meron siyang mga sariling constraints. So, tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung solver para makuha yung kung ilan ba dapat yung quantity na dapat mabenta kada product para ma-reach mo yung 500,000 na goal. So, imbes na i-trial and error mo siya, mas okay na matutunan natin kung paano gumamit ng solver. So, first is, sa taas makikita natin, data. Pag napindutan natin yung data, we should click on solver. So, kapag click natin yun, may lalabas na solver parameters. So, set objective. Saan ba dapat lalabas yung makukompute natin para mag-match siya sa goal natin? So, based dito sa problem, ito ay nasa cell E15. Sa next line is 2. Ibig sabihin, dapat i-match na yun. Ilagay lang natin 500,000. By changing variable cells, ibig sabihin ano yung mga cells na kailangan magbago para ma-reach mo yung goal mo or yung objective mo. So, select lang natin itong cell C11 to C15. Dahil dyan dapat lalabas kung ilan yung quantity na dapat mabenta para ma-reach yung goal. Subject to the constraints. Ibig sabihin, masusunod niya yung goal natin, pero mapafollow niya rin yung mga constraints na given. So, let's just press add. Cell reference, kung saan dapat siya, C11. Product A. So, ano ba yung constraints niya? Dapat daw makabenta tayo ng 300 or more than na product A. So, press lang natin yung greater than or equal to. And then, constraints is 300. Press lang natin yung add. And, gawin lang natin siya hanggang C12 to C14. So, product B less than or equal to 200. Add natin. Product C equal to 300. Ibig sabihin, dapat 100 yung mabenta na product C. And lastly is product D, which is dapat greater than or equal to 400 yung mabenta natin. Press OK. And then ngayon, pipindutin lang natin yung solve. So, lalabas yung results. Press OK. And ngayon, makikita na natin kung ilan ba dapat yung mabenta per product para ma-reach yung ating objective. While still following the constraints given, or we could relate constraints sa mga kailangan or like quota ng mga companies na mabenta per product. Ayun lang. Thank you! Going back, ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano gumamit ng macro sa Excel. So, ito, yung given natin are the names and the payable. Companies could use this para masegregate ng maayos yung mga first name and last names ng mga kinauutangan nila and kung how much ba yung mga utang nila sa person na yun. So, all of this can happen ng hindi minamano-mano, which can be done like sa push lang ng button. So, let's start. So, makikita natin sa taas, developer, and then we are just going to be clicking record macro. Record macro name. So, like mamimili tayo ng name. Lagay na lang natin macro payable.
Ayan. Shortcut key, Option, Command, Plus. Ano bang magandang letter? Lagyan natin O. Ayan. Press OK. So now, recording na siya. Gagawin lang natin kung ano yung gusto nating mangyari, which is highlight lang natin tong column B and then insert column. So sa taas lagay lang natin, i-edit natin. Lagyan natin first name. Sa column B, last name. And then yung payable. So paano natin paghihiwalayin yung mga names ng hindi minamano-mano? So tuturuan ko kayo, highlight natin. And then we can see sa saan ba yun? Sa data. Makikita natin sa data, text to columns. Piliin lang natin yung delimited. Press next. Ayan, make sure na nakaselect yung tab and space para mahiwalay niya. Next. And then, click finish. So, ayan, nahiwalay na natin yung first and last names. And then, para ma-highlight kung magkano ba yung mga utang sa persons na to, highlight lang natin tong mga amounts. Punta tayong home, conditional formatting, highlight cell rules, greater than. Type lang natin yung 0. And then, okay. So, like, ngayon, lalabas na siya. Ngayon, pwede na natin stop recording at i-undo lahat ng ginawa natin para bumalik sa original. Ayan. Mag-add lang tayo ng button. Tapos piliin natin ano ba yung ginawa natin na macro. So yung kanina, macro payable. Press OK. Edit lang natin yung name. Kasi nakalagay button 1. Lagay natin payable. Ayan. So ngayon, pag prines natin tong payable, lalabas yung formatting natin kanina. Ayan. So, ganun lang kadali gumawa ng macro sa Excel para hindi na natin imano-mano yung mga ganitong klaseng data. Lalo na kung umaabot siya ng thousands. Yun lang. Thank you for watching!